Ka-Express, sa dami ng Pilipinong nangangarap na makapasok sa NBA, isa lang ang pangalan na mula't mula pa ay naging simbolo ng pag-asa, kay Zachary Soto. Pero sa likod ng katahimikan ng NBA media, sa kabila ng kakulangan ng exposure kumpara sa mga katulad ni Victor Wembanyama at Chet Holmgren, isang matinding tanong ang umiikot ngayon sa mundo ng basketball. Bakit tila nayayamot ang ilang sektor ng liga sa posibilidad na pumasok si Kai? Ang sagot, dahil alam nilang ang isang Pinoy, gaya ni Kai, ang posibleng makasira sa itinagong hype ng kanilang mga Golden Boys. Tingnan natin ang konteksto. Si Victor Wembanyama ay tinaguri ang once-in-a-generation talent. Ganon din si Chet Holmgren, parehong malalaki, skilled at marketable. Pero kung purely basketball lang ang pag-uusapan, lalo na sa galing ng international competition, hindi dapat malayo si Kai. Sa katunayan, kung susuriin ang kanilang performances ni Kai laban sa ilang world-class teams, makikita natin na hindi hype ang kanyang bitbit, kundi resulta. Balikan natin ang kanyang laban kontra Latvia sa FIBA Olympic Qualifying Tournament, isang team na kilala sa structured, high IQ basketball. At sa larong yon, si Kai ang isa sa iilang Pinoy na hindi natakot sa physicality. He battled inside, altered shots, and grabbed crucial rebounds. Hindi siya nagtatago, lumalaban siya sa mga big man ng Europe. At nandun ang maturity na hinahanap ng mga scouts, hindi siya pumapalya sa pressure. Pagkatapos ang China Games sa FIBA World Cup, dito lalong lumitaw ang composure ni Kai. Sa isang physical at mainit na matchup, si Kai ang naging focal point ng depensa at opensa ng Gilas. Hindi lang siya scorer, naging anchor siya ng depensa, nagpakita ng advanced help coverage at rim protection. Analysts notice his timing, hindi lang basta block, kundi intelligent shot deterrence. Ilang beses niyang na-force ang turnover nang hindi man lang hinawakan ang bola. That's elite defensive reading. At sa New Zealand match, against a rugged and tall squad, Kai once again showed his poise. While others backed down, Kai played strong post defense and even hit mid-range shots with confidence. In a FIBA-level environment, those decisions matter. He wasn't just a presence, he was productive. He showed that he doesn't need to be fed the ball constantly. He plays within the system, pero kapag kailangan siya, he delivers. At huwag nating kalimutan ang kanyang stint sa Japan B-League kasama ang Koshigaya Alphas, at dito lumutang ang kanyang efficiency. Sa isang system-based league na bihira ang isolation plays, Kai average double figures habang efficient sa field. His shooting improved, his decision-making matured, and his timing on defense became sharper. Hindi siya dumepende sa hype, he let the system sharpen him. At dito lalo siyang napansin ng international scouts, hindi bilang celebrity prospect, kundi bilang real, evolving big man. At ngayon, ikumpara natin si Victor Wembanyama na may higit 10 times na mas malaking media coverage kaysa kay Kai, ganun din si Chet. Pero kung titingnan ang composition, hindi sila gaanong lumalayo sa larangan ng impact. Si Kai ay 7'3", mobile, may soft touch at passing vision, at higit sa lahat, may disiplina sa loob ng sistema. Hindi siya flashy, pero consistent, at yan ang kinatatakutan ng NBA. Sa mundo ng basketball, hindi lang talent ang puhunan, pati narrative. The NBA thrives on storylines. They need Wemby and Chet to succeed. May investment dyan, marketing, brands, endorsements, future league faces. Pero kapag may isang outsider na walang hype pero may substance, pumasok at biglang naging mas epektibo. And that threatens the system. And Kai Soto, for all his quiet work, is slowly becoming that threat. Well, this is not conspiracy, this is analysis. Kaya hindi dapat ikumpara si Kai sa mga hindi pa rin tapos magpakita ng kilas. Ang tanong ay, sino ang handang sumabay sa international system ngayon? Si Kai has proven in Latvia, against China, against New Zealand, and in Japan, and that he is NBA capable. What he lacks in PR, he makes up for in results. At dito papasok ang big picture. Hindi kailangang sumira si Kai ng hype, sapat nang ipakita niyang may ibang prototype na posibleng umangat. Hindi kailangang maging viral, kailangan lang maging valuable. At kung patuloy siyang maglalaro ng maayos, efficient at system fit, darating ang oras na hindi siya kayang baliwalain. Ka-Express, hindi nila inaasahan na ang susunod na posibleng game changer ng liga ay isang batang Pinoy na galing Ateneo, galing Gilas at galing sa puso ng bawat Pinoy na nangangarap. Kaya kung may takot man sa pangalan ni Kai Soto, hindi ito dahilan sa kakulangan. Ito ay dahil sa posibilidad. Sa gitna ng katahimikan ng NBA media hinggil kay Kai, lumilitaw ang isang tanong, bakit tila ayaw siyang isama sa naratibo ng mga future NBA stars tulad ni Victor Wembanyama at Chet Holmgren? Ang sagot ay hindi kakulangan sa talento, kundi dahil sa kanyang potensyal na makasira sa hype. Si Kai kahit walang masyadong media backing,
ay may mga konkretong performance laban sa mga malalakas na kupunan tulad ng Latvia, China at New Zealand. Mga laro kung saan ipinakita niya hindi lamang ang taas at galing, kundi ang system-based maturity na bihira sa mga prospects. Ang kanyang stint sa Japan B-League ay naging mahalagang bahagi ng kanyang paghubog bilang isang tunay na professional. Sa isang liga na kilala sa disiplina, mabilis na pacing at team-first basketball, lalong lumulutang ang kagalingan ni Kai. Hindi dahil sa flashy dunks o highlight plays, kundi dahil sa mga bagay na hindi agad napapansin sa stat sheet, pero napakahalaga sa tunay na laro. Sa Japan, hindi nakasentro ang laro sa individualism, kundi sa precise execution, ball movement at efficiency sa bawat possession. At dito lalong namayagpag si Kai, hindi bilang bituin na kailangang laging hawak ang bola, kundi bilang system player na marunong magbasa ng timing, espasyo at tempo. Habang lumilipas ang mga laro, unti-unting na-develop ang kanyang shooting mechanics, maturity sa decision-making at ang instinct sa disiplina. Marunong na siyang umiwas sa unnecessary fouls, marunong pumili ng tamang rotation at marunong tumulong sa weak side. Mga aspeto ng laro na mahalaga sa isang modernong big man. Ito ang klase ng development na hindi maingay pero malalim, tahimik pero tunay. At higit sa lahat, ito ang klase ng paglaro na kapansin-pansin sa mga mata ng scouts at coaches na hindi lang naghahanap ng raw potential, kundi ng player na fit sa structured systems ng NBA. Sa Japan, hindi lang lumakas si Kai, kundi lalo siyang naging matalino at nahinog sa laro. At kung itutuloy niya ito sa mas mataas pang level, ang susunod niyang hakbang ay hindi na lang para sa sarili niya, kundi para sa buong bansang umaasang isang araw, may Pinoy big man na tatayo sa gitna ng NBA court, proudly representing ng ating bandera. Ang NBA ay hindi lang liga ng talento, ito rin ay showbiz, marketing at branding. Sa ganitong sistema, pinoprotektahan ang mga face of the future tulad ni Wemby at Chet. Kaya ang pagpasok ng isang tulad ni Kai ay hindi produkto ng American system, pero may kapantay o higit pa na impact ay banta sa NBA narrative. Hindi siya nag-viral pero consistent, hindi siya top pick pero gumagana, at yan ang hindi kayang isantabi ng liga. Well, hindi kailangang ipilit o ipagsigawan si Kai Sotto bilang isang superstar dahil ang kanyang laro mismo ang nagsasalita para sa kanya. Sa bawat rebound, block at unselfish na pasa, lumilitaw ang kanyang tunay na halaga. Hindi man siya palaging headline pero sa loob ng court, siya ang gumagawa ng tahimik pero matibay na impact na mahirap baliwalain. Kung magpapatuloy siya sa pagiging efficient sa galaw, focus sa sistema at matatag sa pressure, darating ang panahon na kahit gaano pa karami ang hype ng ibang players, si Kai ang magiging tahimik pero malinaw na sagot ng Pilipinas na matagal ng tanong ng mundo. Anong klaseng big man ang kailangan ng NBA ngayon? At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.